Hey guys! For today's video nga pala, kami ay kumain ng biryani. Na-miss natin ito at ito yung maaalala nyo nung nakaraan na vlog ko pa na matagal-tagal na ito ay store nung aking estudyante at na-miss nga namin kumain. Ito yung chicken biryani. Ay, ano tawag dito? Kabsa biryani. Itong may chicken na to. At ayan nga, simula na tayong kumain. Ito, meron ditong cream or white sauce na sawsawan ng pipino. At hindi ko talaga alam dito, mga kahalakhak, na itong kabsa biryani. Super anghang. Ay, naku po. Grabe. Ayan na nga, sinuot ko na ang gloves at kakamayinan natin ang kabsa biryani na yan. Napakalaki ng chicken, guys. Ayan, no. Oh. At hindi ko nga yan maubos yan, lagay-lagay doon ng kalamansi para hindi masyadong maanghang at malasahan yung medyo alat ng rice nila, no? Maanghang yan, guys. Alam nyo ba kung saan yan matatagpuan ang Kazi? Ano bang store yung Kazi biryani? Basta Kazi ang pangalan yan, guys. Doon yan matatagpuan kung mahilig kayong kumain ng mga biryani or tinatawag nila doon na Ogbo Food Court. Doon sa likod lang ng simbahan ng Baclaran matatagpuan yan, guys. Andon. Pag nabasa nyo yung Kazi, doon nyo makikita yung mga kinakain namin na yan. Ayan. O, diba? Kaya umano-ano yung muso ko dyan kasi sobrang anghang na, guys. Naaanghangan ako. Kasi ako hindi naman ako ganun kahilig sa mga spicy food. Pero may mga panahon din naman na hinahanap ko rin yung may konting anghang. Pero yung totally, yung pangmatagalang kainan na puro maanghang yung kakainin ko, hindi ko inakaya talaga, guys. At dyan nga, dahil gutom na rin kami, dahil nagpaikot-ikot na nga kami dyan kamahalan, nakaramdam na kami ng gutom, kaya, ayan, napadaan na kami. Dapat sa pare siya kakain. Tapos, doon kami lumusot, galing sa school namin, doon sa likod ng simbahan, kaya naalala niyang kumain. Diyan na lang daw kami kumain ulit doon sa kainan ng estudyante ko. Nung pumunta naman kami dyan, walang estudyante ko. Yung mga parents niya lang ang nandyan. Kaya ayun, sila ang nag-assist sa amin dyan. Ayan, at kumukuha nga ako ng drinks dyan dahil super anghang, kaya hindi ko kinaya. Dapat ayoko talagang mag-soft drinks, guys. Dahil iniiwasan ko nga dahil acidic ako, pero dahil hindi ko nga kinakaya yung anghang, parang kailangan ko ng matamis-tamis para malabanan lang yung anghang. At nakakatuwa pa dyan, binigyan pa talaga kami ng hot sauce. Sabi ko, kumusta naman, napaka-anghang na nga nung pagkain, tapos bibigyan ka pa ng hot sauce. So syempre di ako gumamit ng hot sauce kasi hindi ko yun talaga kakayanin na, kasi super anghang na. In fairness, masarap siya, guys. Ay, mapapasin nyo may konting pepino sa gilid. Ayun yung panglaban daw para pag naaanghangan ka na. Yan naman ang kainin mo. Tapos, isaw-saw mo lang dun sa white sauce. Ayan. So, kain-kain ako dyan. Ayan, binubuhat-buhat ko na dyan yung ibang kanin. Nililipat ko kay kamahalan kasi di ko na nga kayang ubusin. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung rice na yan ay good for 2 person. Alam nyo naman ako, hindi naman ako ganun kalakas kumain. Kaya talagang hindi ko yan mauubos. O, diba? Super sarap. Ng chicken din nila dyan. Masarap yan. Yung beef biryani nila masarap din. Dalawa kasi yung order namin. Magkaiba kami ng order ni kamahalan. Siya beef biryani at saka chicken biryani. Akin naman kabsa. Kabsa pala tawag dyan doon sa may chicken. Kasi ganyan kami umorder. Kapag kami umorder, magkaiba. Para pareho namin matikman titikman ko yung in-order niya, tapos titikman niya rin yung in-order ko. Para makatipid ba, hindi yung kailangan umorder ka ng 2 beef biryani para tig-isa tayo, or umorder ka ng 2 kabsa biryani para tig-isa tayo. Hindi kami ganon. So, ang ginagawa namin, 2 magkaiba para titikman ko na lang yung in-order niya para malasahan ko kung anong meron doon na lasa, at ganon din naman siya, titikman niya na lang din yung in-order ko. Ganun lang, guys, technique. Nakakatipid ka pa sa budget, di ba? So, ganyan ang gawa namin, guys. So, pag bumalik ulit kami dyan, kung ano yung mga menu na hindi pa namin natitikman, ayun yung o-orderin namin para hanggang sa
hanggang sa lahat na ng menu nila doon at natikman na namin. So, mag-i-stop na kami niyan pag nalasahan. Maliban na lang kung nasarapan nga kami, pabalik-balik kami. Katulad niyan, pang second time na namin yan na pumunta. Kasi that time, nung first time namin pumunta, nag-request yung estudyante ko na may-ari niyan na punta daw ako doon, kain daw ako doon. So, kumain naman ako. Kaya, yun. So, nung dumaan ulit kami kanina, nagyaya ulit siya si Kamahalan para kumain kami. Ayan. For the kamay talaga ang person nyo dyan. Oh. At habang kumakain ako, nakikipagkwentuhan ako sa father ng estudyante ko. Bangladesh po sila. Oo. So, dahil hindi sila nakapag masyadong master pa mag-Tagalog, lalo na yung babaeng parent ng estudyante ko, never talaga hindi siya masyadong nakakaintindihan Tagalog. Siguro a little bit lang na mga ilang piraso lang ng mga Tagalog ang alam niya. Yung parent na lalaki, medyo malapit nang maging magaling sa pananagalog. So, ang nangyayari, English speaking kami dyan, nag-uusap kami guys. So, yun, ayan. Oh. Nakikita nyo, meron akong beef dyan. Nilipat ko na yung chicken dun kay Kamahalan. Sabi ko, akin na lang yung konting hiwa ng beef mo, yan na lang iuulam ko. Kasi hindi ko talaga, alam nyo ba guys, napakaswerte nyo pag akong kasama nyo sa mga kainan. Kasi hindi kayo magagastusan ng bonggang-bongga. Kasi super hindi ako malakas kumain. Kaya talagang pagdating sa mga eat all you can, ayoko talaga kasi lugi talaga ako guys. Hindi ko man lang mababawi yung binayad ko. As in, ayaw ko ba, parang ang liit-liit talaga ng bituka ko para kumain ng ganong karami. Hindi talaga sana yung katawan ko. Although sa isip ko, gusto ko pang kumain at gusto ko lahat ubusin. Pero yung tiyan ko, ayaw niya nang tanggapin. Ganon yun guys. Kaya natutuwa rin ako kasi advantage din sa akin. Kumbaga, yung isip ko, walang control sa pagkain, pero yung tiyan ko marunong mag-control. Ayaw niya na talagang tatanggapin. Kaya ang tendency, ayaw ko na rin. Di ba? Sabi ko nga, sana hindi magbago yung ganitong pakiramdam para at least kontrolado niya yung pagkain ko. Kaya, awa naman ng Diyos, talagang sa edad ko, wala pa akong maintenance sa mga high blood, ganyan, sa mga kung ano-ano pa. Kaya awa ng Diyos, wala akong ganyan. Kasi siguro dahil hindi nga ako ganun kalakas kumain, nakokontrol ko yung mga pagkain ng kung ano-ano. Yan. Tinanggal ko na nga dyan ang aking gloves at tapos na tayong kumain. Ayan na, binigay ko na lahat ang mga natira kong pagkain kay Kama. That's all for today's video. Bye!